Yet I hunger still, so empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Amen. Yan ang dahilan kaya narito tayo. Meron tayong pagkauhaw na higit pang mapuspos ng kabutihan ng Banal na Espiritu na ating Panginoon. Mari tayo magsiupo sandali, please. Nais kong pagandahin ng mga magulang ng batang iaalay, si John Caleb Munoz, at ang mga witnesses na si Sister Jane Dison, Sister Lily Llorente, Sister Mary Christ, at Sister Eden Mariano. Pero bago yon, habang naghahanda sila ay gusto kong ipaalala na sa darating na huling linggo ng buwan na ito ay magkakaroon tayo ng renewal ng ating term ng lahat ng ating mga coordinators, department coordinators, ganoon din ng Board of Deacons and Board of Trustees. At kagaya nung na-announce nung nakaraang Miyerkules, kung meron pong gusto makipag-usap sa akin na officer or diakono or elder, ay lapitan lang po ako bago dumating ang araw na yon. Okay? And also, gusto ko lang paalala, nagkaroon kami ng meeting ng Cyber Audio Video Department nung nakaraang linggo at napaalala sa atin ng ating coordinator ng Cyber Audio Video na medyo nakakalimutan po ng ibang mga departments yung kanilang contribution sa audio video, no? Meron tayong napag-usapan before, alala nyo, nung nakaraang meeting, nung general meeting natin na tayo magbibigay ng certain amount monthly sa audio video department dahil po sa laki ng kanilang pangailangan. So, nais ko lang po ipaalala, marahil nakalimutan lang, pero please, right after the service, amen, kung nakalimutan nyo at nandyan sa inyo yung meron kayong kakayanan na ibigay kagad sa ating coordinator dahil meron pong pangangailangan sila marahil, kaya gusto ipaalala, amen, ay maibigay nyo na po kagad as soon as possible ang bagay na ito. Lord bless you. Amen. Witin natin yun. Bring them in from the fields of sin. At sinatawag natin ang ating amen, kapatid si Nene para dali ng kanyang anak dito sa harapan para ialay sa ating Panginoon. Bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring the little ones to Jesus. Amen. Ayan ating gagawin ngayon, dadali natin si John Caleb, si JC Munoz sa ating Panginoon. Okay, meron pa rin dito pahabol na witnesses. Brother Felix at saka Brother Jericho, sorry. Alright, John Caleb Munoz. Aking prayer, sana si JC ay maging katulad ni John the Divine na siya'y amen, maitaas ng Panginoon sa kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa sa presensya ng Panginoon na makita niya ang mga plano ng Diyos sa kanyang buhay and also maging tulad siya ni Caleb na isang matapat na lingkod ng ating Panginoon. Amen. Yan ang aking prayer para sa kanya. Praise the Lord. At ialay natin siya ngayon. Sinene, gusto kong hawakan. Kita lahat tayo yuyuko. Alay natin si JC sa ating Panginoon. Ama namin, oh God, napaka buti mo para pagkalooban, Panginoon, ng aking kapatid si Nene at si Brother Boy, Panginoon. Bago pa po siya, O Lord, umuwi, Panginoon. Narito po, Panginoon, ay, Lord, tinulot mo na siya ay mapalitan, Lord, ng kanyang anak sa piling ng kanyang may bahay, Lord. Narito po si
John Caleb, Lord. Amin pong pinapahalagahan, Lord, ng buhay na ito. Yung pong dahilan kaya narito ang kanyang ina. Dahil, Lord, alam niya na ang buhay na ito ay may kalakip na dakilang walang hanggang layunin, Lord. At namin pong kinoconsecrate siya, Panginoon, ngayon sa aming pag-aalay sa Kanya sa iyo. Hinihiling dakilang Diyos na Ikaw ang mag-ingat, sumubaybay, magprotekta sa Kanya sa lahat ng kasamaan na nasa sanglibutan ngayon, Ama, sa panahon na Kanyang, Lord, kinapanganakan. Hinihiling namin dakilang Diyos, hindi lang po ang proteksyon mo sa Kanya, kundi sa buong sambahayan na Kanyang kalalakihan. Hiling ko po na patuloy silang magliwanag sa Kanyang paningin, ang buhay ng bawat, Lord, miyembro ng pamilya, nang sa ganun, sa pamamagitan noon ay lumaki siya ng may pagkilala sa iyong kabanalan, may takot sa iyo, at nalalaman ang daan ng katuwiran, Lord. Hiling po namin, Ikaw mag-ingat sa Kanyang kalusugan, Ikaw ang magbigay ng lahat ng kailangan niya sa Kanyang paglaki, at itulot mo, Panginoon, na maging malusog siyang bata at nagbibigay ng kasiyahan, hindi lang sa tahanan, kundi sa church na ito, Ama. At sa lahat ng dako na siya pupunta, maging blessing siya, Panginoon. Maging blessing siya. Kung paano si John ay naging blessing, at ganoon din po si Caleb ay naging blessing. Gawin mong blessing si John Caleb, Lord, habang narito siya sa ibabaw ng lupa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. God bless you, Jason. God bless you, Sister Lily. God bless you. 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 Amen. Tayo natin itatayo. Basahin natin ang Colossians chapter 1. Very quickly. Simula sa verse 20 hanggang 23. Tutuloy natin ang ating paksa, the unseen world of the supernatural. Tayo itatalakay ng ibang subtitle, subject, sabihin natin, na napapaloob din dito sa ideyang ito. Galatians 1, verse 20. Kung nakita niyo, sabi dito, and having made peace through the blood of His cross, by Him, to reconcile all things unto Himself, by Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Yun po ang importanteng salita rito. Ito ang susi ng ating mensahe. Unblameable and unreprovable in His sight. Remember, ang pinag-usapan natin ay yung mga bagay na hindi nakikita ng literal na mata o mga bagay na, amen, o ang paningin natin sa mga bagay-bagay, amen, ay dapat na madaig ng paningin ng Diyos sa mga bagay-bagay. Okay? Para makita natin ang daigdig ng supernatural, kailangan magkaroon tayo ng ganong kapasidad. So, sabi dito, nililinaw, amen, sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Kristo sa kamatayan, ay ang layunin niya ay maipresenta tayo na banal, walang dungis, unblameable, and unreprovable, walang batik, isa pang ibig sabihin nun, sa kanyang paningin. Alright? Hindi sa ating paningin, hindi sa paningin ng church, hindi sa paningin ng mga unbelievers, kundi sa kanyang paningin. 23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Sa Kinsman Redeemer, sayin natin isang quote from the prophet bago tayo umupo. Ang sabi dito, the next morning, ito ay patungkol kay Ruth at kay Naomi sa kwento ng pagtubos ni Boaz sa kanila. Ang sabi dito, the next morning Ruth said, or Naomi said, rest, Ruth, everything will be all right now.
because you have found grace in His sight. You have found grace. Bakit magiging maayos ng lahat? Bakit wala na siyang kailangang problemahin? Dahil nakasumpong siya ng biyaya sa paningin ni Boaz. You have found grace in His sight. God, let me do that. Let me find grace in His sight. So gusto ko mag-usap sa umagang ito sa paksa na in God's sight. In God's sight. Tayong lahat tayo mukot lumalangin. Hindi ng gabay sa ating Panginoon namin. Malapit kami para muli aming itaas ang kasulatan ito aming binasa. At hayaan mo ang kaisipan mong eternal ay Lord, ma-express ng Lord, bibig na putik, Lord, na iyong papahiran, Lord. At ito'y marinig ng mga tengang putik na iyo ring papahiran, Lord. At higit sa lahat ng mga puso, Lord, na nakaabang, naghihintay, Panginoon, sa anumang nais mong sabihin, hayaan mo matanggap ito ng mabilis ng bawat isa sa pusong ito, at kanilang may apply sa kanilang buhay. Even as we wait, Lord, for your soon return. Kapong kumatagpo ng lahat ng pangailangan, aluin mo kami ng iyong presensya ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Mari tayo magsupo. In God's sight. In God's sight. All right. Alam natin na ibang-iba ang tingin ng Diyos sa mga bagay-bagay kesa sa tingin natin sa mga bagay-bagay. Magkaiba ang pamamaraan ng ating pagtingin. Iba ang tingin ng Diyos sa sanglibutan, iba ang tingin ng Diyos sa panahon na kinabubuhayan natin, iba ang tingin ng Diyos sa kasalanan, ibang tingin ng Diyos sa katuwiran, ibang tingin ng Diyos sa mga bagay na yan, kesa sa tingin ng tao. Amen? Kailangang ikaw ay biyayaan ng Diyos ng unawa para makita mo o matignan mo ng tama ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo at mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. Amen? Kailangang biyayaan ka niya. Kailangang iangat ka niya or else ay hindi mo maunawaan bakit ginawa ng Diyos ito. Bakit niya hinayaan na mangyari ito sa akin? Bakit nagawa niyang magsakripisyo ng gano'n? Parang sa isip ng tao, ito'y hindi karapat-dapat. Parang it's senseless to do it. Pero kung masisilip nyo lang ang kaisipan ng Diyos tungkol sa bagay na yon, then you will understand. Kaya importante na bigyan niya tayo ng biyaya para makasilip sa eternal na mata ng Diyos. Alright? By the way, naalala ko lang, hindi ko lang kung nasama na sa prayer kanina, pero kanina pa pong madaling araw ay nag-text sa akin si Sir Candy at si Sister Juliet daw ay tinakbo nila sa Medical City dahil po yung panubigan po yata ay naapektuhan na. So, pag-pray po natin ng Panginoon mag-ingat sa kanya, mag-ingat sa bata, at promotekta sa ating kapatid sa mga sandaling ito. Okay? Hallelujah. So, iba ang paningin natin. Iba ang paningin natin sa mga bagay-bagay. And hayaan nyo sabihin ko sa inyo ito, na maging ang tingin ng Diyos sa atin ay kakaibang-kakaiba sa tingin natin sa atin. Diyan tayo nagkakaproblema madalas dahil mali ang pagtingin natin maging sa ating sarili. So, kailangan bigyan ka ng Diyos ng biyaya para makita mo ng tama ang mga bagay-bagay. Amen? At dahil pagka hindi mo nakita ng tama ang mga bagay-bagay, baka imbis na makabuti sa iyo, ay makapinsala sa iyo. Kung wala kang knowledge sa mga bagay-bagay, hindi mo ito magagamit ng tama. Like for example, merong isang kwento kanina, kunento lang ng aking anak kanina at naisip ko magandang ipang-illustrate. Kaya meron sumulat sa kanyang anak na nasa abroad o nasa Manila yata, kung di ako nagkakamali. Basta nasa malayong lugar, yung kanyang anak ay lumayo sa kanila,
nakapagtrabaho, and so, every now and then, siya ay nagpapadala ng pasalubong. Diba? Nakapadala siya ng balikbayan box, kumbaga. At sumulat yung nanay niya sa kanya, Dudong, sabi niya, susulat niya, maraming salamat sa mga pinadala mo. Diba? Na masaya kami lahat doon sa pinadala mo at naging masayang buong pamilya, ang mga kapatid mo. Kaya lang, sabi niya, anak, nagkaroon lang kami ng problema doon sa Nivea moisturizing milk. Sabi niya, kasi, Dudong, yung mga kapatid mo, puro nagtae. Kaya sabi niya, Dudong, sa susunod, huwag nagatas, kape na lang. Paano? Milk naman di ba? Meron palang milk na pinapahid lang sa balat, hindi iniinom. Pero dahil sa mali yung kanyang pagkaunawa doon sa produkto, di ba? Imbis na nakatulong, imbis na nakapagpakinis sa balat nila, nakapinsala sa kanila. Kaya sabi niya, Dudong, susunod, kape na lang. So, ganun din. Di ba? Even when we talk about grace, kung hindi tama ang paningin mo sa biyaya, imbis na makatulong sa iyo, yan ay makapipinsala sa iyo. So, kailangan tulungan tayo ng Diyos na maiangat tayo. Amen? Huwag tayo manatili sa level ng tao, kundi tayo maiangat sa level niya. Nang sa ganun, makita natin ang tamang mga bagay-bagay at makita natin ang unseen world sa tamang perspektibo. Hallelujah! So, ang sabi dito, tayo ay pwedeng maging unblameable and unreprovable in His sight. Hindi ko lang kung paano pagkakasabi sa Tagalog, but I want to look at it. Balikan natin in Colossians 1:22. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis. Holy, walang dungis, at walang kapintasan sa harapan niya. Alright, ito ay naghahayag ng pabor sa harap ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, sa tingin niya, ikaw ay banal, ikaw ay walang kapintasan, ikaw ay walang dungis. Pero yun ay sa tingin niya lang. Hindi sa tingin ng ibang tao, hindi sa tingin mo minsan. Amen? Minsan gusto nating bitayin yung sarili natin. Kasi ang napapansin natin, yung mga pagkakadulas natin, yung mga kamalian natin, yung mga kahinaan natin, at inuusgahan natin sarili, hindi talaga ako pwedeng maging bride pag ganito ako. Hindi ka binigyan ng Diyos ng karapatan para hatulan mo ang sarili mo ng ganyan. Hindi ka binigyan ng karapatan para ikaw ang pumili kung ikaw ay magiging bride o hindi. Kung ikaw ay magiging foolish virgin, hindi yan binigay ng Diyos sa iyo. Ang pagpili para sa kanyang bride ay nireserba ng Diyos sa kanyang sarili lamang. At kahit ano pang tingin mo sa sarili mo, kahit gano'n pa kapuspos ng kahinaan ng iyong sarili, kung ikaw ay bride, wala nang babago niyan sa isip ng Diyos. Ang katotohanan yan ay tatayo, magpawalang hanggan. Dahil yan ay settled in the heaven. God before the foundation of the world. Amen. You have found favor in His sight. Sa harap niya, ikaw ay malinis, walang kasalanan, banal. Amen. At ang sinasabi niya, huwag na kayong aangal. Huwag na kayo pagka nagbabara kayo, huwag na kayo hihirit. Huwag na kayo hihirit pa. Amen. Ako na ang nagdesisyon. At gusto ko magkaroon kayo ng balanse. Okay? Sa isang banda, maganda tingnan niya. Pero hindi ibig sabihin noon,
na hindi na kayo makakatikim ng palo pagka kayo ay nagkamali. Huwag niyo sabihin, pinili na pala ako eh. Wala pala makakapagbago nun eh. Bright na ako eh. Hindi ako pwedeng magdesisyon. Magmula ngayon, ayoko nang maging bright. Hindi pwede. Amen. Ang Diyos na pumili sa iyo eh. It's predestination. It's election. You're elected, you're predestinated, you're called. Hallelujah. So, hindi na pwedeng baguhin yon. Hallelujah. So yung ating pabor, gusto kong pansinin nyo, yung ating, tawag dito, yung favor and grace na natanggap natin sa harapan ng Diyos, ay hindi katulad ng pabor o paglingap na nakukuha natin sa kapwa nating tao. Pakinggan nyo ko. Merong mga tao na nagkakaroon ng pabor sa ating paningin dahil sa kanyang magandang ugali. Di ba? May mga tao na mas gusto mong kasama kasi meron kang gawi siya na gustong-gusto mo. Marahil dun sa yung pagiging maalalahanin niya, pagiging mapag-alalay niya, kaya gusto mo siya maging kaibigan. Gusto mo, kasama siya palagi kasi palagi siya nakangiti, at palagi siya positibo sa tingin niya sa buhay, kaya nagkaroon siya ng pabor sa iyong paningin. Tama ba? Okay, at ganoon din naman ibang tao sa atin. Amen, wala kayong magagawa sa ibang mga tao na hindi kayo nagugustuhan. Sadyang may mga taong hindi malalapit sa inyo dahil marahil contrasted ang inyong katangian. Ang pagkakayari sa inyo at natural na maging mas malapit siya dun sa ibang kapareho niya ng ugali. Pero hindi nangahulugan yun na ikaw ay anak ng Diyos, siya ay anak ng Diablo. Dahil lang sa hindi kayo close. Hindi lang kayo marahil magka-hurts. Diba? Hindi kayo magka-channel, marahil. Hallelujah. But, that's people, that's man. Kailangan may gawin ka muna, kailangan may makita muna, bago ka makasumpong ng biyaya sa paningin ng mata ng tao. Sa paningin ng tao. Pero kakaiba yung sa Diyos. Yung pabor na nakuha natin sa Kanya, ay nakuha natin nung bago pa tayo magkaroon ng pagkakataong gumawa ng anumang bagay, mabuti o masama, before the foundation of the world, may pabor na tayong nakuha sa Kanya. Kaya nga biyaya, hindi siya naghintay na, teka muna, pagka naging tapat na yan sa pagsisimba, malulugod na ako dyan. Bibiyayaan ko yan. No! Ang sabi sa Biblia, ang pangalan natin ay naisulat kailan? Before the foundation of the world. Saan? Sa Lamb's Book of Life. Kaya doon pa lang may pabor na tayo. Ang pabor na binigay sa atin ay pagkapili. Amen. Sa gitna ng karamihan ng mga taong uusbong sa ibabaw ng lupa, pinili niya kayo. Ano pang mas mataas na pabor kesa dyan? Diba? Hindi tayo special na tao dahil sa ating katangian o sa ating pamilyang pinanggalingan o sa ating estado sa buhay. Special tayo sa Diyos dahil pinili niya tayo eh. So, hindi sa ginawa natin o gagawin natin. Ang pabor ay binigay niya, amen, sovereignly. Dahil siya ang kataas-taasan sa lahat, sino magko-question sa Kanya? Hallelujah. So, ganun ang Kanyang favor na ibinigay sa atin. Hallelujah. Para yang, nung sabihin ng Diyos, let there be, nung lumikha siya ng mga bagay-bagay, na magtanim siya ng mga halaman, nung lumikha siya ng mga hayop, ang sabi, ang lahat ay Kanyang tinanim, Kanyang nilika, at gusto niyang dumami ayon sa kanilang pagkabinhi. Nung sabihin ng Diyos, let there be, yun ay binhi. Dahil ang binhi ng Diyos ay ang Kanyang salita, ang Kanyang kaisipan na in-express niya sa salita, na susundan niyo ba ako? At, nung sabihin ng Diyos, let there be, sabihin natin ito ay isang mangga. When He said, let there be a mango tree. Right? Yung salita lang ang naririnig nyo, pero yung kaisipan sa likod nun ay mas malalim, mas malawak, mas profound kesa dun sa naririnig nyong boses. Bakit? Kasi doon sa likod nun, ng mga salitang yun, ay may mga kaisipan. Ano yun? Nandun na yung mga katangian ng mangga. Seed form.
Di ba? Pag nakita kayo ng buto ng mangga, kung hindi kayo familiar sa mangga, hindi nyo alam kung anong magiging yung butong yon. Pero lahat ng potensyal ay nandun na sa buto. Nasusunod niyo ba ako? Lahat ng potensyal ay nandun na. Amen. Yung dami ng bunga na ibubunga niya ng buong buhay niya, kung ilang kain yun, kung ano magiging itsura ng kanyang bunga, amen, kung gaano kalaki, kung anong hugis, can you say amen? Kung gaano kasagana ang bunga niya, yung tibay ng kanyang katawan, yung balat ng kanyang katawan, yung kulay, yung amoy, lahat ng mga katangian yun, nandun na sa buto. At kailangan lang itong may tanim at may lagay sa tamang atmosphere para ito ay unti-unting umusbong at unti-unti niyang i-manifest kung ano man yung nasa isip ng Diyos nung sabihin niyang, let there be. Alright, so ang gusto ko sabihin, ganon din naman tayo. Ang pagkalugod ng Diyos sa atin, amen, ay nandun na sa kanyang kaisipan before the foundation of the world. Nasa seed life na natin yun, bago pa itatang sa ilbutang, hindi nyo pa nalalaman, wala kayong kamalay-malay, nalulugod na ang Diyos sa inyo, amen, sa kanyang kaisipan. Alam niya, darating isang araw na kayo ay uusbong. Amen. Hindi mahalaga sa kanya kung paano kayo pinanganak, kung sino mga magulang nyo, kung pinakampusakal ng tatay nyo, at pinakamababang uri ng babae ang nanay nyo, kung ikaw ay binhi na galing sa kaisipan ng Diyos. Lahat ng banal na katangian na kailangan i-manifest nyo bilang anak ay nasa inyo na. Kaya ang pangalan nyo ay naisulat na sa Lamb's Book of Life. Kayo ay associated na sa Kordero. Hallelujah. Kaya ang pabor niya ay dati pa. Hallelujah. Alright, balikan natin yung scripture sandali at ating himayin ng konti ang scripture. Sabi sa Colossians 1:19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. It pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Kailan yun? Nakalugod sa Ama before the foundation of the world. It pleased the Father. Amen. Na siya ay manahan sa kapuspusan niya. Amen. Sa ating Panginoong Kristo. Jesus speaking of Christ now. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him, to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometime alienated. Gusto kong pansinin niyo yung salitang alienated. Kung i-click natin yung salitang alienated, dati raw tayo ay alienated galing sa salitang apalotrio. Tama ba yung bigkas nun, alright? Ibig sabihin, be alien or to be shut out from one's fellowship and intimacy. Dati raw tayong naharangan sa fellowship natin sa Diyos at sa pagiging intimate sa Kanya. Ibig sabihin nun, kung tayo hinarangan lang, it was supposed to be na tayo ay magkaroon ng intimate relationship with Him. Diba? Pinlano ng Diyos sa Kanyang kaisipan na tayo ay magkaroon ng fellowship sa Diyos. Hallelujah. Kaya lang tayo ay na-shut out. We were alienated. Tayo naharangan. Shut out from one's fellowship and intimacy. Hallelujah. Hallelujah. Anong nakaharang? Ang nakaharang ay yung ating unang kapanganakan. Meron tayong daladalang nature na humaharang dun sa intimacy na yun na dapat sana'y enjoy natin with God. Amen. Yung fellowship na dapat in-enjoy natin ay naharangan ng worldly, ng sinful nature na dala ng ating unang kapanganakan. Pero ang sinasabi ng scripture dito, kung tayo na-alienate lang, dati na tayong nandoon sa ganung kalagayan. Sabihin, dapat na yun ang ating kalagayan, kaya lang tayo ay nahiwalay. And then, ang sabi dito, we were alienated, hindi lang tayo nahiwalay, kundi tayo ay enemies in your mind by wicked works
Yet now hath he reconciled enemies. Yung salitang enemies ay nangulugan ng hated and odious. Hindi lang hated, kundi hateful. Tayo ay kamuhi-muhi sa Diyos. Sinong tayo kaya yun? Yung tayong ipinanganak sa kasalanan. Naintindihan nyo? Remember now, pag sinabi mong tayo, pag sinabi mong ikaw, pag sinabi mong ako, sinong ikaw, sinong tayo, sinong ako? Diba? Ang akong nakikita nyo ay hindi yung tunay na ako ngayon. Amen? This is still under process. Hindi pa yan ang tunay na ako. Pero ang tunay na ako ay yung aking kaluluwa na nasa likod ng aking katawang ito. So yung aking katawang ito, amen, ay kaaway ng Diyos. Amen? Dahil ito ang naghari dati sa aking pagkatao bago ko siya makilala. Amen? Ito ay kamuhi-muhi. Hindi lamang ito kinamumuhian, ito'y kamuhi-muhi, hateful. Hallelujah. Pero ang sabi, sa pamagitan ni Kristo, tayo ay na-reconcile. Pag sinabi mong na-reconcile, ibig sabihin, dati kayong magkabati. Diba? Paano kayo mare-reconcile? Paano ka mare-reconcile sa isang tao na wala ka namang relasyon sa kanya in the first place? Naalala nyo sa 1 Corinthians chapter 7, ang sabi, yung isang believer na asawa, babae o lalaki, amen, kung yung asawa niya hindi mananampalataya, hindi na gustong makisama sa kanya, hayaan siyang umalis. Pero ang sabi, yung believer na asawa, babae, particularly ang sabi, ay manatiling nag-iisa. O kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa pagdating ng tamang panahon. Reconcile. So, siya ay marireconcile dun sa asawa niya na dati pa. Hindi siya pwedeng ma-reconcile dun sa asawa ng iba. Magre-reconcile na kami ni... hindi mo naman asawa yan. Paano kayo magre-reconcile? So, ikaw ay mare-reconcile dun sa dati ng sayo. Dati ng karelasyon mo. So, sabi dito, dati kayong naging mga kaaway. Dati kayong naging alienated, nahiwalay, naharangan kayo sa intimacy. Pero sa pamamagitan ni Kristo, kayo ay naipanumbalik, naipagkasundo sa Kanya, pabalik sa Diyos. Hallelujah. So ito ay, this is not speaking of just John 3:16 salvation, but this is speaking of redemption once again. Amen? Paborito ba nila ito Predestination, election, redemption. At paborito ko rin ito, Brother Joseph. Amen? That this speaks of me. Hindi lang ako naligtas. Hindi lang ako pinili ng Diyos para magsimba. Hindi lang ako pinili ng Diyos para, para tumayo sa hukuman pagdating ng araw at magsulit sa aking ginawa. Ako'y pinili ng Diyos para para magkaroon ng intimacy. Hindi lang para maging church member, but to be united with Him, to be one with Him. Amen. At hindi ko kailangan humarap sa hukuman isa sa mga araw na ito. Hindi yun ang pagkakapili ng Diyos sa akin. Hindi yun ang relasyon na gusto ng Diyos sa akin. Amen. Malaki ang kaibahan ng elected doon sa mga foolish virgins. Yung mga foolish virgins ay kailangan pa magsulit sa kanilang mga ginawa. Pero ang elected, hindi sila pagsusulitin ng Diyos. Kita niyo yung kaibahan? Amen. Merong judgment seat kung saan ang mga believers, ang mga ligtas ay magsusulit para lang sa reward. Pero pagsusulitin para malaman kung ligtas o hindi kayo kailangan dumaan doon. At makikita niyo yan dito sa ating pag-aaral ngayon dito sa mga scriptures na ito. Colossians 1:22. Ang sabi, in the body of His flesh, tayo rin ay pagkasundo, saan? Sa katawan ng kanyang laman, through death, sa pamamagitan ng kamatayan, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Unblameable. Ibig sabihin ng unblameable ay without rebuke, blameless, walang sala, without blemish, walang kapintasan na ibig sabihin o walang batik o walang dungis. Unblameable. Think of it now. Free from faultiness.
walang kamalian. Hallelujah. And unblameable. Tingnan niyo kung anong nagawa nung pagkamatay ni Kristo sa kanyang laman. Na sa pamamagitan nun, ay naipresenta niya tayo sa Diyos na walang kamalian, walang kapintasan. Hallelujah! Sinong walang kapintasan? Sinong walang kamalian? Sinong walang batik? Kalahati lang yung taas ng kamay ng iba. Bakit? Kasi, ang totoo, merong bahagi nyo na puno ng kapintasan. Kaya kalahati lang, hindi may taas ng todo. Pero ngayon, gusto ko nga kayong, tulungan na umangat sa inyong paningin sa inyong sarili para tingnan nyo ng tama ang inyong katawan at makita nyo ng tama ang inyong kaluluwa. Walang sino man sa atin dito ang wala ng batik. Padre, nalilito ko Kaya nga tinuturuan kita kasi baka inumin mo yung Nivea moisturizing milk. Amen? Hindi porket punong-puno ka ng kahinaan at nagkakamali ka, ay hatulan mo na ang sarili mo, talagang sa impyerno ko predestinated. Naniniwala din ako sa predestination, pero ako sa impyerno pupunta. Bakit? Kasi nakatingin ka doon sa maling parte ng iyong buhay. Ang problema natin, ito ang sinasakdal natin. Gusto natin piliting masakdal. This body can never be perfected here on earth. Praise the Lord. Wala akong pakialam kung parusahan mo yan, itali mo yan sa church. Huwag mo nang paalisin sa church, talian mo na sarili mo sa upuan para maging sakdal ako. Pagdating ng takdang panahon, magrereklamo ka. Amen? Pagkatapos sa sisisihin mo yung sarili dahil hindi ka nag-isip, tinali mo ang sarili mo sa silya. Anong ibig ko sabihin? Walang kasakdalan sa laman. Ang kasakdalan na matatamo natin ay mangyayari lamang sa body change. Pero habang ito ay ganito, ikaw ay puno ng kapintasan, puno ng kahinaan. Amen. Kaya huwag ka rin maghanap ng church na walang kamalian. Amen. Pag nakakita ka ng church na walang kamalian, tapos doon ka umaten, masisira yung kawalan ng kamalian ng church na yun. Kasi nandun ka na. Ayoko dyan, ang daming chismosa dyan. Ayoko dyan, daming critic dyan. Ayoko magpili ako ng ibang church. Amen. Kung kayo ay nabuhay doon sa panahon ng New Testament church, nung nag-exist pa yung Ephesians, Pergamo, yung Ephesians, yung Corinthians, yung Colossians, di ba? Galatians. Ano doon church ang gusto nyong salihan? Na walang kapintasan. Corinthians, nandun lahat ng klase ng sex scene Di ba? Pati mga, yung tawag din, stepmother, kinakasama nung, pero ibig sabihin ba nun, yung mga Corinthian believers ay hindi ligtas? Depende kung saan ka nakatingin, depende kung ano yung pinapahid mo at iniinom mo. Pag ininom mo yung pampahid at pinahid mo yung pang-inom, magkakaproblema ka. Gusto ko sa malalim. Punta ka sa Ephesians. Sa Ephesians naman, tinuwid ni Pablo yung maling mga trato ng mga anak sa magulang. Kayong mga anak, kayo ay maging magalang sa inyong mga magulang. Ibig sabihin, bakit siya mangaral ng gano'n? Kasi merong problema ang Ephesians dun sa parting yun. Marahil malalim sila sa kapahayagan. Malalim ang pastor nila sa pag-break ng scripture. Pero meron silang relational problems. Amen. Dito sa Galatia na lang, sa Galatians, yun yung mga ningas. Kugod naman, marami. Ang sabi ni Pablo, nagsimula kayo sa Espiritu, bakit bumalik kayo sa laman?
In other words, walang iglesia habang nandito sa ibabaw ng lupa. Amen, na walang dungis, walang kahinaan, kung ang pag-uusapan ay ating pagiging tao. Pero ang ating kasakdalan, ang ating kawalan ng kapintasan ay, amen, nakabilang sa atin dahil kay Kristo. Sa association natin kay Kristo. Dahil tayo ay na kay Kristo. Dahil tayo ay nasa Kanya na before the foundation of the world. At pagkatapos, siya ay bumaba at binayaran niya yung ating mga kasalanan sa Kanyang sariling laman. Think of it now. Yung katawang yun, ang naging pinakamakasalanang katawan sa ibabaw ng lupa. Nung siya nandito. Bakit? Inako niya lahat ng kasalanan natin. Hindi lang yun, pati mga kasalanan nating gagawin pa lamang. Pati yung mga ginagawa niyo ngayong mga message believers. Pagka kayo nadudulas, pagka kayo nagkakamali, pagka hindi kayo nakapagbabad sa presensya ng Diyos, amen, masyadong mabilis minsan ang salita natin. Masyado tayo mabilis ng salita, nakasasakit tayo, nakakasirang puri tayo ng ating kapwa. Pero alam mo kung ikaw ay believer at baptized ng Holy Spirit na nakagawa ka ng mali at meron kung anong nagsasabi sa iyo, kailangan baguhin mo, kailangan magsisi ka. Hindi mo yung kinalulugdan. Hindi mo yung kinalulugdan. Hindi mo yung iniinom, kumbaga. Alam mo na yun ay dito lamang sa laman. Marit ikaw ay nalungkot na nagawa mo yun. Hallelujah. Hindi ka nangangatwiran. Kundi umaamin ka, nagkamali ako, Lord. Nagkamali ako, Lord. Hallelujah. Excuse me. Masyado tayong mabilis minsan. Amen, pero yun ay sa laman lang natin. Hindi yun ang tinitignan ng ating Panginoon. Ang tinitignan niya ay ang ating kaluluwa na kanyang niligtas. Amen. Kaya maging yung mga kasalanan yun, yung gusto kong sabihin kanina, ay inako na ni Kristo, think of it no, sa kanyang katawan. Lahat ng yun, meron na kayong provision sa lahat ng, amen, marami sabihin nyo ba? Parang Katoliko tayo, Brother Ray. Pwede na, may pondo na tayo ng kapatawaran. Para bang nag-indulhensya na tayo ng marami. Ha? Sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Amen. Hindi bagay. Hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo. Yun ang kaibahan. Sa Katoliko, kailangan ikaw ang gumawa, ikaw ang mag-indulhensya, ikaw ang magsakripisyo, ikaw ang magpenitensya. Pero kay Kristo, sa ating kaligtasan, sa kaluguran ng Diyos sa atin, wala tayong kinalaman doon. Yun ay dahil lahat sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan niya, sabi ng Scripture. Sa kanyang katawan at sa pamamagitan ng kamatayan niya, ay naipanumbalik tayo, naipagkasundo tayo pabalik sa kanya at naging wala tayong kapintasan, sakdal at banal sa kanyang paningin. Amen. Minsan nagtuturuan tayo, nagsisilipan tayo, ato kahinaan pa rin ito ni sister. Minsan nagiging personal na. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Tutulungan ko kayong gumamit ngayon ng moisturizing cream. Hallelujah. Praise the Lord. Marating sa mundo, nagkakapersonalan na, may kabigatan na, pag pumunta sa church. Pati si Pastor Ray, naapektuhan sa kanyang pangalan. Kasi merong pader sa pagitan ng ilan sa inyo. At kailangan gipain ko muna yun bago makakilos ng gusto ang Espiritu ng Panginoon. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Kailangan gipain ko yung maling konsepto natin. Amen. Sa tamang pagtingin ng perfection sa ating sarili at kawalan ng sala. Amen. Kasi kung ito ang titignan natin, maaring ngayong linggo ito, naging mabait ka at ang pakiramdam mo, bride na bride ako. Bakit kasi nakabase ka doon sa ginawa mo? Nakapag-pray ko, mas mahaba ang prayer ko kanina kaysa nung nakaraang araw. Mas maaga akong nakapunta sa church ngayon. Mas manal ako ngayon. Nakapag-ikapo ako, mas banal ako. Ha?
Hindi ako ngayon nakakatulog sa church, hindi ako inaantok. Mas manal ako ngayon. Walang kinalaman yung gawa nyo. Amen. Kasi kung diyan kayo nakatingin, paano pagka inantok ka na? Paano pag na-traffic ka? Pagdating mo dito, kalagitnaan na ng pangaral ni Brother Ray. Masisi mo pa yung driver. Dahil doon sa driver, naging makasalanan ako. Walang kinalaman ang ginawa mo. Ang gagawin mo. Ano mang mabuting ginawa natin at gagawin natin. Hindi doon nakabase ang ating katuwiran. Hindi yan nasusukat sa pahabaan ng buhok. Praise the Lord. Gusto ko maging balanse ngayon. Diba? May balance sa lahat ng bagay. Ito ang gusto ni Lord. At yun ang sinisikap ko dito sa church na ito. May mahirap yung maging masyado tayong legalista. Na palagi na lang bawal to, bawal yan. At palagi na lang, pinapagalitan yung mga tao sa maling gawa nila. May panahon para dyan. Hindi ko sinasabing hindi tayo mangangaral laban sa kamalian. At sa mga kabalbalan na ginagawa ng ating laman. Kung kailangan paluin tayo, kung kailangan, tayo ay plantsahin ng mainit na plancha dahil maraming kulubot ang ating laman. Gagawin natin. Amen. Bakit kasi, di ba? Para saan ba yung plancha? Para sa kulubot. At ang mga pastor, may plancha. Amen. Pero kung palagi na lang nagpa-plancha si pastor, palagi ko mag-apply na lang siya sa laundry shop. Pero may mga panahon naman, na pinapakita sa inyo ang kalulatian ng biyaya niya. Ha? At pinapakita sa inyo ng pastor kung gaano kayo kahalaga sa paningin ng Diyos, kung gaano kayo kabanal, kung gaano wala siyang nakikitang kasalanan sa inyo sa kabila ng mga kamalian nyo. Kita niyo yung balanse? Amen? So may panahon ng pamamalo, may panahon ng pagpapakilala kung sino ka talaga. Amen? Ang biyaya ay hindi pag-iwas sa pamalo. Hindi porket ikaw ay ligtas na, secure na dahil sa biyaya before the foundation of the world, binigyan na sa iyo ni Lord, ikaw ay nakasumbong na ng pabor. Hindi ibig sabihin nun, patatakasin ka na ni Lord sa mga ginagawa mong kalokohan. Di ba? Dahil siya ay namamalo din. And I believe that's part of the grace of God. Na ituro sa iyo, amen, na umiwas ka na dyan dahil hindi ang kalugot-lugot sa akin. Sa akin, unti-unti niya, sa pamagitan ng pamamalo niya, ay nare-realize mo na hindi ka nakalulugod kay Lord. Hindi mo siya nabibigyan ng kasiyahan. At sa pamagitan ng pamamalo niya at pakikinig mo ng salita ng Diyos, ay nakikita mo kung gaano kalaking sakripisyo yung ginawa niya sa iyo, na ikaw ay mahihiya na gumawa ng mali. Hindi ka na magnanasa. Ano, naiintindihan niyo ako? Natural yung magkamali, pero ikaw ay magnasa na magkamali. That's another story. Kasi yung pagnanasa, yun ang inalis ni Lord. Sana naiintindihan niyo ako, yung pagnanasa na dating nakakabit sa ating kaluluwa, sa kalooban ng puso mo, ng buhay mo, talagang hinahangad mo yung bagay na yun, na mali. Pero nung ikaw ay mabautismohan sa Espiritu Santo, nung ikaw ay mapa kay Kristo Jesus, ikaw ay bagong nilalang na, kinamumuhian mo na yung dati mong pagkatao. Amen, bakit? Kasi nabago na yung pagnanasa mo. Dahil yung pagnanasa ay nasa klase ng nature na meron ka. Diba? Kung ano yung nature mo, ay sa nature na yun, yung mga nanasahe mong bagay. Kung nagkaroon na ng bagong nature ang iyong kaluluwa, ibig sabihin, iba na rin ang pagnanasa mo. But then, gusto ko ipaalala sa inyo, we are by nature. Double natured tayo. Yung katawan natin ay meron pa rin kalikasang makalupa. Diba? Na ito ay may paghahangad pa rin na makalupa.
pero hindi na yung paghahangat na galing sa loob. Naintindihan nyo? Alright, sana, amen. Gusto kong sabihin sa ganito parang para sa mga baguhan nating kasama, napakarami nating mga bagong tanggap. At in fact, mamaya ay meron naman tayong babautismo. Hindi ko lang muna narito si Brother Brian. Nandito pa si Brother Brian? Tuloy ba? Ryan pala, not Brian, but Ryan. Sorry. Amen. Nandito ba siya? Okay, nandito siya mamaya after the service. So, babautismo natin siya sa pangalan natin Panginoong Kristo. Alright. Tuloy natin ang pagbasa. Ephesians 1:4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Without blame. The same root word again. Kung i-click yun, it is without rebuke, blameless, without blemish, free from faultiness, and unblameable. Hallelujah. Balikan natin sandali yung Colossians 1:22. Sandali lang. Hindi ko na talakay yung unreprovable dito. Alright? Unblameable. Basa ko na. Kita natin ibig sabihin. Unreprovable in His sight. Unreprovable, ang sabi dito, that cannot be called. Sige. That cannot be called into account. Into to account. Or unreprovable, unaccused, and blameless. Ni hindi ka pagsusulitin. Ganon katindi yung biyaya na natanggap natin sa kamatayan ni Kristo kung tayo elected. Ni hindi ka pagsusulitin. Ni hindi ka pwedeng akusahan. Praise the Lord. Kaya nga sabi sa Biblia, therefore, there is no more condemnation to them who are in Christ. Wala nang paghatol. Yun yung sabi sa inyo, kaibahan ng elected sa Foolish Virgin, iba pang mga magiging ligtas. Ang mga elected, yung mga anak kay Kristo before the foundation of the world, amen, hindi na sila, they will not be brought into account. Hindi na sila haharap sa Diyos para magsulit. O, anong ginawa mo dito? Anong ginawa mo dito? No! Wala na yon sa kanila. Hindi sila pwedeng akusahan. Paano mo pa akusahan? Tapos na yung kaso niyan. Hindi na pwedeng isampayan sa final and tawag to sa executory. Ayun. Nasya na kayo, hindi ako lawyer eh. Final na yun. Dapat, at yung na-in-execute na ni Lord sa pamagitan ni Kristo sa Kalbaryo. Amen. Hindi ka na pwedeng akusahan. Hindi ka pwedeng paharapin pa para questionin. Ikaw, elected ka, halika nga dito, halika. Tatanungin kita. Abay, bawal yun. Bawal yun. Kasi meron nang nagbayad sa kanya. Meron nang nagbayad ng kung meron man siya dapat pagbayaran, dapat, amen, i-serve sa kulungan o anumang parusa, abay, binayaran na lahat ng ating Panginoon yun eh. At siya ay na kay Kristo na. So makikita nyo dito, yung mga foolish virgins are not in Christ katulad ng elected. They believe on the Lord, but they are not in Christ. They sympathize with the gospel. Diba? They believe the Lord. At ang sabi nila, tinanggap namin si Kristo. Pero hindi ka talaga mababa kay Kristo kung hindi mo tatanggapin ang message of the hour. Dahil yun ang tunay na Kristo ang salita sa iyong panahon. But by your faith in Christ, amen, pwede kang maligtas. Ikaw ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan sa white throne judgment. Pero haharap ka pa rin. Ikaw ay will be brought into to give account. Nakundahan nyo na? Yun ang kaibahan nyo. Okay? Ligtas nga ito. Foolish virgin ito. Pero sabi niya, anong ginawa nyo? Diba? Tatanungin pa sila. The very fact na ikaw ay haharap sa banal ng Diyos at tatanungin ka tungkol sa ginawa mo, abay nakapan, parang, the thought of it itself, parang gusto mong matunaw sa harap ng Diyos. Sabi nga nung isang illustration ni Brother Branham doon sa isang evangelist, sabi niya, kala ko buong buhay ko, naging malinis ako, hindi ako
nangupit, hindi ako nagsinungaling, kaunti man. Pero nung humarap ako doon sa dakilang liwanag na yun, pinitulot ni Lord. Ang sabi niya, amen, ay parang malulusaw siya. At kailangan niyang umamin. Oo, nagsinungaling ako. Oo, nakapag-umid ako. Oo, na-offend kita in so many ways. Why? Because of the holy presence of God. Pero ang bride, hindi kailangan humarap sa ganon. You are unblameable, unreprovable. You're not even accountable in your soul. You're not accountable anymore. Kay Kristo. Hallelujah. Alright, balik tayo sa Ephesians chapter 1 verse 4. According as He had chosen us in Him, when? Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ina naman, without blame is without rebuke, with blameless, without blemish, free from faultiness, unblameable. Ephesians 5:25, sabi dito, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself. Anong layunin ni Lord? Sa pagbububo ng Kanyang dugo. Alright? At paglilinis sa atin sa pamagitan ng tubig ng salita upang Kanyang maipresenta kanino? Sa mayor? Sa arsobispo? Sa clergy? No, para maiharap sa Kanyang sarili. So hindi mahalaga kung anong tingin ng ibang tao sa inyo. Kayo ay ihaharap niya sa Kanyang sarili. Kaya importante yung tingin niya sa inyo. Hallelujah! That He might present it to Himself, the church. Tayo ba'y bahagi nun? Amen. Upang i-present na niya, not even to the message believers. Amen. Kasi kahit minsan, kahit mga kapatid na natin, ang dami pa rin mga sinasabi laban sa atin. Amen. Praise the Lord. Susunod, ipapaliwanag ni Dudong dapat na yung moisturizing milk ay hindi iniinom. Sino ang problema ng ibang message church, message believers? Hanggang ngayon, di ba? Kung magagawa lang natin tumingin sa pamagitan ng mata ng Diyos, magiging iba ang tingin mo sa iyong kapatid. Hallelujah, hallelujah. Imbes na ma-enjoy mo yung fellowship mo sa Kanya, dahil sa nakatingin ka doon sa moisturizing cream, nagdudumi ka tuloy. Diba? Imbes na makita mo yung bilang sa kabila ng kainanaking kapatid, siya'y pinili. Siya'y minahal. Sa harap ng Diyos, wala siyang kasalanan. Amen. Tingnan mo ng ganun yung kapatid kasi bakit? Ganon din ang tingin ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Ano kaya kung ibase ni Lord ang judgment niya sa tingin ng inyong mga kapatid? No, ang paningin niya ang kanyang ginagamit upang ipresenta sa kanyang sarili ang iglesia. Anong klaseng iglesia? Sabi, a glorious church. Ibig sabihin ba niyan? Darating ang punto na magkakaroon tayo ng mga pakpak tulad sa mga anghel, kaya tayo magiging malwalhating iglesia? No, meron pa rin mga pasaway pagdating ng araw na yun. Diba? Dahil kung wala ng pasaway, wala ng mananaway, wala ng pastor. Ano pang silbi ng pastor at ano pa silbi ng diakono? Kung wala nang sasawayin. Praise the Lord, kaya lang, mahiya naman kayo kung ginagampanan nyo yung pasaway at hindi diakono. Praise the Lord. But that's the truth of the matter. Amen? So, ipipresenta tayo sa kanyang sarili, anong tingin niya? Glorious church. Not having spots. Okay, umpisahan natin yung glorious. Ano ibig sabihin ng glorious? Si Esther, click natin. Pakiclick natin yung glorious. It's a glorious church without spot or wrinkle,
washed in the blood of the Lamb. It's a glorious church, and I am a member of that glorious church. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng glorious? Gorgeously. Pag sinabi mong gorgeous, oh, you're gorgeous. Sabi nyo, napakaganda mo. Kaakit-akit ka, kumbaga. You're gorgeous. It's the Lord. Hallelujah. Kaya mga lalaki, lista nyo yung adjective na yun, gorgeous, imbis na beautiful lang. Sabihin mo ito sa nililigaw mo, you're gorgeous. Diba? Mas malalim yun kaysa sa maganda ka lang. You're gorgeous. Alam mo ba? You're gorgeous. And not only gorgeous, you're honorable. You're held in good or in great esteem. Ikaw ay tinitingnan ng mataas. Pinaparangalan ka. Think of it now. Paano mangyayari yun sa atin na iglesia na punong-puno ng kahinaan? Pero sa harap ng Diyos, we are glorious. We are gorgeous. We are highly esteemed. And not only that, illustrious. Ano ibig sabihin ng illustrious? Pag sinabi mo illustrious, abay, sikat na sikat yan. Ilustrado yan. Di ba? Ang iglesia sa harap ng Diyos, amen, ay sikat na sikat. Para sa Kanya. Walang kapantay, walang katulad. Kung paano inaawit natin sa Kanya. Wala kang katulad, wala kang katulad. Alam niyo si Lord kung aawit, sasabihin niya sa atin, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad. Because you're gorgeous. Above pretty, above beautiful. And you're greatly esteemed. You're illustrious. Sabihin nun, ang pangalan mo ay kilala sa lahat ng dako. Tanyag. Ayun. Amen. And you are splendid. Glorious church, not having spot. Spot is fault or moral blemish. Think of it now. Spot ay batik sa Tagalog o kaya ay moral blemish. Niwala kayong moral blemish sa harapan ni Lord. Think of it now. Sino dito ang walang moral blemish? Praise the Lord. Amen. Yun lang. Kwento mo yung kwento ng medyo may dagdag. Abay, may problema na sa moral mo niyan. Sino ba dito hindi guilty noon minsan? One time or another, para lang mapasaya natin, kinukwentuhan natin. Kahit na hindi na totoo yung kinukwento natin. Pero sa harap ni Lord, sa kabila ng lahat na yun, wala kayong moral decay. Wala kayong moral blemish. Hallelujah. Hallelujah. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yun na naman, without rebuke, blameless, free from faultiness, unblameable. Jude 1, chapter 1, verse 24. Bisa natin, no? Tapos tayo para 11:30, baptismal service na natin. Sabi dito, now unto Him that is able to keep you from falling. Alright? So meron mga taong hindi mahuhulog. Bakit? Kasi merong isang may kakayanang ingatan tayo para hindi tayo mahulog. Kung sa sarili nyo lang, lahat kayo mahuhulog. Pero ang sabi dito, unto Him that is able to keep you from falling. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. Amen? Bakit? Nakaangkla tayo sa Kanya. Hindi yung kung ikaw ay mahigpit, kumapit. Oh, sasabihin siya, sabi ni Baba, basta ako, kahit ano mangyari, kakapit lang ako na mahigpit. Amen. Hindi importante kung nakakapit ka o hindi, kung wala ka ng lakas kumapit. Ang importante, ikaw ay yakap-yakap niya.
Siya ang may kapit sa iyo at may hawak sa iyo. Amen. Hindi ka magstay dito dahil sa iyong sariling espiritualidad, kundi dahil merong isang nag-iingat sa iyo para hindi ka mahulog. Kita nyo, makukorek yung ideya natin na mas spiritual ako, mas malakas ako dyan, mas magaling ako dyan, mas guwapo ako dyan. You know? Spiritually, mas maganda ako dyan. No, kung hindi ka iningatan nung may kakayanang mag-ingat, matagal ka nang nahulog. In the first place, lahat tayo nahulog na dati. Kaya lang inangat tayo, inahon tayo ng Panginoon. At ngayon iniingatan niya tayo. Hallelujah! Huwag tayong magmalaki kanino man. Kung ikaw yung nakapanatili, yun ay dahil sa Kanya na may kakayanang mag-ingat sa iyo para huwag mahulog. And to Him that is able to keep you from falling and to present you, hindi ka lang niya iniingatan para hindi ka mahulog, kundi may kakayanan siyang ipresenta ka na faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Hallelujah. Present you. Siya na may kakayanan mag-ingat sa inyo para hindi mahulog at may kakayanan ipresenta ka ng faultless. Once again, ano ibig sabihin ng faultless? Without rebuke, blameless, free from faultiness, unblameable. The same root word. Amen. Before the presence. Ano ibig sabihin ng presence? Yung presence dito ay in sight, in one sight. So, in God's sight. Nung sabihin dito sa Jude chapter 1, to present you faultless before the presence, ibig sabihin din doon pala ay in the sight of God. Hallelujah. Sa paningin niya ay wala kayong kapintasan at kasalanan. Hebrews 13:20. Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect. Sino ang nagpapasakdal sa inyo? The Lord. Amen? God, the God of peace, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Yung salitang perfect, hindi ito maturity dito, kundi yung salitang perfect, kung i-click natin, ay to mend. O sinabi mong to mend, ayusin. Diba? To repair, ibig sabihin nun. To mend what has been broken or rent. Kung napunit, susulsihan, ibabalik sa dati. To repair, to complete, make one what he ought to be. Praise the Lord. Siya na tumawag sa atin at namatay para sa atin, ang siyang magre-repair ng ating buhay. Ang magkukumpleto sa ating buhay. At siya ang gagawa ng paraan para maging tayo yung nararapat na maging tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Some quotes and then we're going to close. Sa message na low, Chicago. Sabi dito, I will never be perfect in your sight. I will never be perfect in your sight. Tanggap ko na yon. At dapat matanggap nyo na yon. You will never be perfect in the eyes of man. I will never be perfect in your sight, and you will never be perfect in my sight. Patas lang tayo. Pero yung susunod na pangungusap, itong importante. But let's lay that aside. Isang tabi natin yung paningin mo at yung paningin ko. The hell with what you see. The hell with how I see you. Isang tabi natin yan. At ang sabi, what about in God's sight? Hindi ka kailanman magiging sakdal sa paningin ko. Ako hindi kailanman magiging sakdal sa paningin mo. Pero ang tanong, paano naman sa paningin ng Diyos? I look at you as a human. I look at you as a brother.
But God looks at you through the blood of His Son as a redeemed one. Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect, and not what you have done. You have nothing to merit it, but it's what Christ did for you. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hindi sa ginawa mo, hindi sa gagawin mo pa, kundi sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya sakdalang tingin ng Diyos sa iyo. Water of separation, sabi niya, God looking through the blood. Looking through the blood. God looking through the blood. He doesn't see you no more as a sinner. He sees you redeemed. Amen. You are redeemed because He always sees you through Christ. That's the reason we can be perfect. It's not sinless perfection, but we're perfect through Christ. Alright? Not perfect in the sense of sinless. Yan yung sinasabi ko, sinless perfection. We're perfect in the eyes of God when we are in Christ. Hallelujah! Nasabi dito, that's the reason He said, be ye therefore, tama ba yun? That's the reason He said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Now I'm not perfect in your sight, you may not be perfect in my sight, but what about in God's sight? There's where it lays. If you're born again into the body of Christ, then God looks upon you as a perfect as Christ was Himself. Amen. Kung ikaw daw ay isinilang na muli, sinong ikaw? Ito ba? Yung kaluluwa mo ay sinilang ng muli. Ang tingin ng Diyos sa iyo ay kasing sakdal ni Kristo. Think of it now. Alright, tutubo yun, Brother Ray. Ibig sabihin, kahit na born again tayo, hindi pa tayo born again talaga yung buong pagkatao natin, yung laman natin. Isipin mo, kung born again na rin yung katawan mo, dapat, nung magpabautismo, marami sa atin nagpabautismo, marahil matanda na, amen, nalagas na yung buhok ng iba, malabo na yung mata. Ibig sabihin, kung nagpabautismo ka, at tumanggap ka sa Panginoon, tinanggap mo Espiritu Santo ng Panginoon, at na born again pati yung katawan mo, dapat bumalik yung ngipin mo. Hindi ba? Dapat bumalik ka doon sa pinakamagandang itsura mo. Dapat bumalik yung buhok mo na lagas. Pwede mo sabihin na talagang born again pati yung aking katawan. Di ba? Praise the Lord. Yung mga kapintasan natin dapat natanggal. Hindi. Amen. Hindi ako kailangan mag-preach ng 2 oras para makumbinsi ako na hindi pa born again ang aking katawan dahil nangihina ako 30 minuto lang para ako nagtrabaho ng 8 oras. So sabi ni Brother Branham, bakit? Kasi yung katawan natin ay hindi pa redeemed. So yung you dito, yung sinasabing you're born again into the body of Christ, what's that? That's the soul. Then God looks upon you, that soul, as perfect as Christ was Himself perfect. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Nothing you can do. It's not by any works you can do at all. It's by grace God has given you this offer. And if you have accepted it, in the sight of God, you are perfect, redeemed, washed in the blood of the Lamb, without fault, without blemish, without spot. Isn't that marvelous? Exactly to the scripture na binasa natin kanina. Kasi ba naman very scriptural siya. Amen? So Jehovah Jireh. Sabi dito, people say, if I can just keep holding on. Sabi ko kanina. If I can just keep holding on. It ain't you holding on. People say, if I can just keep holding on. It ain't you holding on. It's whether he held on or not. It ain't what I am. It's what He is. What He represented me as. God don't see me as I am. If I am in Christ, He sees what? Who? Christ. He doesn't see me no more, for I am dead. Amen, dead. Sino yung you dito na hindi na nakikita? What's that? The soul? Yung kasunod na script na sentence na magsasabi ko, My life is hid in Him.
So that's it. Nasaan yung buhay na walang hanggan? Sa kaluluwa. My life now is hid in Him, sealed by the Holy Spirit, covered by the blood. You get it? Hallelujah. Amen. Lampasan ko na ibang mga quote. Last quote sa confirm and evidence. Confirmation and evidence. Sabi niya, if I had 2 drops of the literal blood, if I had 2 drops of the literal blood of Jesus in a glass, if I had 2 drops of the literal blood of Jesus in a glass, how I would hold it to my heart and weep, stand there watching that I didn't stumble to spill it as I walk with it to wherever I was destined to go with it. How I would watch every step that I didn't stumble, placing my feet just where they should be. I thought how I would hold those 2 drops of blood. But you know, in the sight of God tonight, in the sight of God, tignan nyo to, tonight, setting before me is a greater thing to Him than His own blood. Because it's the purchase of His blood. He shed His blood for you, and here I hold you in listening tonight of the gospel. Naintindihan niyo yung sinasabi niya, kung meron daw siyang literal na patak ng dugo ni Kristo, nakalagay sa isang lalagyan. Sipin niyo kung kayo nakakuha ng 2 patak, literal na patak na dugo ni Kristo, iingatan niyo yun sa pagpapahalaga. Yun ay dugo ng Diyos. Pero sabi niya, hindi niyo ba naintindihan na yung mga nakaupo ngayon dito sa aking harapan, sa harap ng Diyos, ay mas mahalaga pa kesa doon sa 2 patak ng dugo na yun ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kayo ang binili ng dugo. Amen? Pag bumili kayo ng isang bagay, syempre titiyakin nyo na it's worth it, di ba? It's worth the money na ipambabayad mo. Amen? At kadalasan ang gusto mo ay yung ikaw ay masaya dahil mukhang maganda eh. It's a good buy. Di ba? Yung aking 2 piso nakabili ng ganito. Amen? At you will treasure kung ano man yung binili mo, higit kesa doon sa kanya, sa pera na meron ka. Kaya nga, binigay mo yun eh. Kaya nga, isinuko mo yung pera ngayon para makamit mo lang yung gusto mong bilhin. Kaya sa Diyos, yun ang ginagawang paghahamping ng ating propeta. Amen. Kesa dun sa 2 patak ng dugong yun. Amen. Ay dapat mas pahalagahan mo yung kapatid mo kahit pa gaano kasama siya dati. Isipin nyo, kung meron isang prostitute na papasok dito, o isang taong pusakal na gustong lumapit sa ating Panginoon, ipagpapalit mo ba kung may hawak ka ng 2 patak na dugo ni Kristo? Susuko mo ba yun para lang yung taong yun na pusakal, pumatay na ng ilang tao, o kaya prostitute, mababa ang lipad, isusuko mo ba, ipagpapalit mo ba yung 2 patak na yun ng dugo ng ating Panginoon? Kung ikaw si Kristo, pagpapalit mo yun. Dahil mas mahalaga sa Kanya yung Kanyang binili. Sa Kanyang paningin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So you see, it's not just the blood. It's not just the literal blood. Yun ang sinasabi palagi ni Brother Branham, di ba? Hindi yung literal na dugo eh. Hindi yun eh. Hindi yung kailangang mapahirang anong literal na dugo eh. Amen? It's not the chemistry. But it's the life that is behind the chemistry. Yun ang tunay na halaga ng dugo. At yung buhay na yun ay nandito sa Kanyang binili. Kaya sa harapan niya, sabi dito, sitting before me is a greater thing to Him than His own blood, because it's the purchase of His blood. He shed His blood for you. And here I hold you in listening tonight of the gospel. Then how close I must be to tell you exactly the truth. Because God will make me answer for it at the day of judgment. More than if I took the blood, the literal blood, and threw it on the ground. It would be a greater penalty to mislead the people, the purchase of His blood, than it would be to throw the blood from the charger that I had in my hands. Right?
that I had it in. Isabihin nun, amen? Ganun kayo kahalaga. Na kung meron akong literal na dugo ni Kristo. Mas mananagot ako kung ako'y magtuturo sa inyo ng isang bagay na taliwas sa salita ng Diyos at kayo iligaw ko sa pananampalataya. Mas mananagot ako kay Lord kaysa kung meron akong dugo literal pagkatapos ay sabihin, itapon ko ng basta-basta, di ba? Isabog ko kung saan. Amen? Hindi ko pahalagahan. Mas mananagot ako pagka kayo ay niligaw ko sa aking katuruan. Dahil sa harap ng Diyos ay mas mahalaga kayo kaysa doon sa literal na dugo ni Kristo na pinambilis sa inyo. Amen. Amen. Uwitin natin yung amen. The eyes of perfection. Bago tayo mag-pray, tutuloy na lang natin. This is part 1. So in God's sight, the unseen world of the supernatural, paano mo tinitignan ang iyong kapatid? Paano mo tinitignan ang iyong sarili? Kaninong matang ginagamit mo? Amen. Sa pagtingin mo sa iyong sarili. Habang naghihintay-handa ang ating babautismuhan, at si Brother Rolly, please, pakihanda. Amen. Siya ang mag-asikasa ng baptism natin. Hallelujah. Try to sing this now with us. Sister Bennett will help us. Amen. Have mercy, Father. How many times have I often felt He's God with me, or am I fooling myself? Sometimes I think all I can see is little of Him and too much of me. I said I want Him to have full control. Then let my passion hinder my goal. The war is raging all of the time. I've got to quit looking through these eyes of mine and look through the eyes of perfection. They see no fault at all. Thank you, Father. Just a finished word. Not the many times I fall. His eyes are the eyes of love. And when I see every flaw in my life, every flaw, oh, how I stand condemned, but He looks at me so differently. He sees me perfect through His eyes of love for me. Perfect.
Tayo natin tumayo abang inawit natin. Just, amen. Hallelujah. Naway, tulungan tayo ng Panginoon na makita natin sa tamang perspektibo ang ating sarili sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, in His sight. Hallelujah. Who were not the many times I fall. His eyes are the eyes of love. Look to the eyes of perfection. Look to the eyes of perfection. They see no fault at all. Just a finished word. Not the many times I fall. His eyes are the eyes of love. Amen. Tayo lahat ay sumaksi sa baptismal service natin. Sandali. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Saksihan natin ang pagbautismo kay Brother Ryan. Yes. At bago natin siya bautismuhan, hinga natin siya ng kaunting patotoo kung paano niya natanggap ang mensaheng ito. Amen. Praise the Lord po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isang malaking papasalamat po sa ating Diyos na buhay. Dahil po sa araw na ito, para po sa akin, ito po isang mga special na araw para sa akin. Almost 5 years po ako na Christian din po. But sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Bakit halos 5 taon na ako na naglilingkod sa iyo? But may mga hinahanap pa ako na hindi ko mahanap. Sabi ko, Lord, nagpapagamit ako sa iyo, but marami akong naririnig o marami akong nakikita na hindi naaayon sa iyong salita. Sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko, naniniwala ko na darating yung time na lahat ng prayers ko ay tutugunin mo. Sabi niya nga, ang isang tunay na Kristiyano ay marunong maghintay. At ito na po yung time na to na hinihintay ko sa araw na ito. Na sabi ko nga, Lord, gusto ko mabautismuhan. Yung talagang mapipil ko, yung mararamdaman ko, yung presence mo, yung Word of God, kung paano mo pinakita yung buhay mo para sa akin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nagbigay ka ng 3 bagay para malaman ko kung ito na talaga yung time. Unang bagay na itinugon sa akin ng Panginoon na sabi ko sa Kanya, magbigay ka ng 3 tao, Lord, na talagang mapupulutan ko ng aral, especially sa iyong salita. At ito po, yung mga taong pong ito ay ginamit ng Panginoon. Yung mga katanungan ko sa salita ng Diyos ay sinagot niya. Sa buhay, nagpapasalamat po ako sa buhay nila, Brother Rico, Brother Joseph, and then every Sunday na naririnig ko sa mga preach ni Pastor Ray, ang dami kong nakukuhang points na talagang nakatalaga o nakabase talaga sa salita ng Diyos na dapat talagang ipamuhay ng isang tunay na Kristiyano. Pangalawa po, Lord, gusto ko magkaroon ng isang pagtitipon na talagang mapupulutan ko ng aral na hindi lang para sa akin, para sa lahat. Ayun po yung nakaraang Martes. Nagkaroon po kasi kami ng men's devotion. Sabi ko nga, kakaiba yung pagtuturong to kasi nagkakaroon ng mga pagsaliksik, hindi lang sa isang salita. Pagsasaliksik na naaayon
sa talagang nalalaman ng Biblia. Pangatlo po, sabi ko, Lord, isa na lang. And then yung Miyerkules po ng gabi, Bible study, hindi ko po expected na ganun akong super na nabibless. Yung araw pong iyon, sabi ko, parang iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, after ng men's devotion namin, galak na galak ako. Tapos yung Miyerkules naman sabi ko, at parang hindi ako mapakali, Lord. Parang may ibig ka bang sabihin nito kung bakit parang ginagawa mong maging masaya yung araw ko. Yung araw pong ngayon, super nagagalak po ako sa Panginoon. Dahil po yung mensahe na iyon ay hindi lang po nababase sa aking buhay, bagkus din po sa lahat ng mga miyembro, sa lahat ng anak ng Diyos, ay pinarating ng Panginoon yung mensahe na iyon sa ating lahat. Isang great opportunity po na ito po yung araw para sa akin. Sabi nga, if you want to know the truth, you must believe, especially in the Word of God. Amen. Salamat, Brother Brian. Narinig natin yung patotoo ni Brother Ryan. Napaka ang ganda. Tinugon ni Lord ang kanyang mga panalangin. At sa ngayon ay tutuparin natin ang kanyang salita natin Panginoon para bautismohan siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ito ay napakainam na paunang paglilingkod para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sa kapamalaan at kapangyarihan ng salita, binabautismohan kita, Ryan, sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Tayo manalangin. Ama, narito ang iyong anak. O paano mga anghel, Lord God, ay nagdiriwang ngayon, nagdiriwang din kami sa kasayahan. Oh, yes. Kagalakan, Lord God, na meron naman isang na dampot mo umula sa putik, Panginoon. Oh, yes. At ngayon, nilinis mo siya sa magitan ng bautismo at dugo. At umaasa kami sa pangako ng iyong salita, sa pangalan ng Panginoon Jesus, Panginoon, sa Acts 2:38, anumang bautismohan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang kasunod nito ay ang pangako, ang bautismo ng Espiritu Santo. At iniling namin, Ama, kung marapatin mo, Lord God, ay bautismohan mo siya sa lalong madaling panahon. Dahil ito ay aming kailangan. At nawa pa rin mag-manifest sa kanyang buhay ang pangako, Lord God, sa kanyang mga kamag-anak na tatawagin mo pa, at sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, Panginoon. Yes. At umasa kami na ang buhay na narito ngayon sa aming harapan ay siyang magiging patotoo sa kanyang pamilya. Maging kagalakan ang mga magulang, Panginoon, at maging kasiyahan ng kanyang mga kapitbahay. Lahat, Panginoon, ay maging katuwaan siya, Lord God. Hindi isang katuwaan na, ngunit Lord, mag-umapo ang kagalakan sa kanyang puso habang siya ay nagsasalita, habang siya ay nagtetestimony, Panginoon, ay makita, Panginoon, ang buhay mo na nasa kanya. Amen. Lord God, maging kapagapala din, Panginoon, ang aming kapatid dito sa iglesia, Lord. Oh God, kung mamarati pa, gamitin mo siya, Panginoon, para sa iyong paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, samot dalangin namin. Amen. Amen. Balik tayo sa unahan. Mamitin natin minsan pa yung awitin bago tayo mag-pray. Amen. At natin lang, taas natin ng konti yung pitch. Kaya masyadong mababa na. Thank you, Lord. There will be battles between the soul and the body all of the time. Pero tingnan natin ng tama ang ating sarili through His eyes. Amen. Oh, how many times have I often felt subukan niyo sa babae. Is God with me? Or am I fooling myself? And sometimes I think all I can see is little of Him and too much of me. I
I stand, I want to have full control, and let my passion hinder my goal. The war is raging all of the time. I've got to quit looking through these eyes of mine. Ano kailangan natin gawin? Look through the eyes of perfection. They see no fault at all. Thank you, Lord. Thank you, Father. It's just a finished work. Not the many times I fall. His eyes are the eyes of love. When I see every flaw in my life, oh, how I stand condemned. But He looks at me so differently. He sees me perfect through His eyes of love for me. And look through the eyes of perfection. Thank you, Lord. They see no fault at all. Just a finished work. Not the many times I fall. His eyes are the eyes of love. Yes, His eyes are the eyes of love. Sambahin natin Siya. Purihin natin Siya. Oh, hallelujah! 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 Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for the eyes of love. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, what love is this, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God. Hallelujah. Lord, to be associated with the Lamb before the foundation of the world is more than what our minds can comprehend, Lord. Lord, napakataas nito, napaka-profound nito para maunawaan namin sa aming makataong pag-iisip. Ngunit, Panginoon, salamat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu mo, pinasilip mo kami sa kalulatian noon, Panginoon, ngayong umaga.
At nakita namin, Panginoon, hindi po sa anumang gagawin namin o ginawa namin, anuman sa tingin namin, hindi anuman, Panginoon, sa nakikita ng aming mata. Kundi, Panginoon, doon sa ginawa mo, pinanukala mo even before the foundation of the world, na minanifest mo lang na ikaw ay magkatawang tao. At pinatunayan mo nung akuhin mo ang aming mga kasalanan. At yung ipinataw, inilagay lahat sa katawan na yun, Ama, na yung nilikha sa sinapupunan ng isang birhen na pinalaki mong tulad sa amin. Nagkasakit, nanghina, o God, nagutom, napagod, pinawisan. At Lord, inatang mo ron lahat ang aming kasalanan nang sa ganoon ay magawa mong paslangin ang katawan ngayon. Na sa pamamagitan ng kamatayan ngayon, nagsabi sa aming binasang kasulatan, ay maipresenta mo kami sa iyong sarili. Dahil yung nasa isip mo ngayon, He's now becoming visible, Lord. Hallelujah. Unti-unti, Panginoon, yung invisible is becoming visible. Dahil ikaw mismo ay nagkatawang tao. At pinakita mo ang klase ng buhay na walang bahid, walang dungis, walang kasalanan. Ngunit yung buhay na yun, Lord, ay inalay mo para sa aming makasalanan. At yung katawang yun ay pinarusahan mo, iniwan ng iyong Espiritu, Lord, ng pahid mo dun sa Gethsemane. Kasi kailangan pumaroon sa Kalbaryo na nawala yung pahid mo. At siya umiyak. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Dahil lahat ng kasalanan na inilagay sa katawan niya ng mga sandaling yun. At tumalikod ang pahid mo, Ama, sa Kanya. Nagdilim ang kalangitan at ang lahat ay nagpatotoo na siya, Lord, ay namatay dahil sa kasalanan ng bawat isa sa amin. At hindi lang yun, Panginoon, dahil siya ang pinakamakasalanan ng katawan sa ibabaw ng lupa ng sandaling yun. Kailangan siyang pumunta sa impyerno. Dala-dala ang aming mga kasalanan, Lord. Para i-deliver yun sa kasalanan sa impyerno, Lord. Nang sa ganun, sa kanyang pag-akyat mula sa impyerno, ay masabi niya na inari ko na kayong ganap lahat. Dahil ang iyong kasalanan ay dinala ko sa impyerno. At ngayon, sa aking paningin, dahil sa aking sariling sakripisyo, kayo ay walang kasalanan. Walang bahid. Kayo ay sakdal, kayo ay banal. Oh God, yan ang tunay na tingin mo sa amin. Panginoon, patawarin mo kami kung kami bumase sa aming sariling gawa. Sa pagtingin namin bilang tao sa aming sarili, na namali ang aming tingin, nawalan namin ng halaga ang ginawa mo sa Kalbaryo maraming beses. Dahil ang tingin namin ay makatao, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa aming mga kapatid. Ngunit ngayon, Panginoon, pagkatapos ng aming pag-aaral na ito, nawa, Panginoon, maging bago na ang tingin namin. Dahil ngayon, titingin kami through the eyes of your perfection, Lord. Hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming mga kapatid. O Lord, opo, puno pa man ng kahinaan ang aming katawan at dahil po sa revelation na ito, dahil inangat mo ang aming pangunawa ngayon tungkol sa tamang pagtingin, Father, hindi na kami, Lord, manghihinawa, hindi na kami manlalata pag meron man kaming makitang mga kahinaan sa isa't isa. Dahil alam namin sa iyong paningin, dahil sa iyong dakilang alay, kami ay walang kasalanan sa iyong harapan. At ayamong yan, Panginoon, ay maging tunay na tunay sa amin, sa aming bawat isa, maging revelation, na ito, Panginoon, unti-unting mag-manifest, maging sa aming katawan hanggang sa pagdating ng araw, ay mapalitan ang aming katawan. Ayamo ang revelation na ito, ang magpasakop, Lord, sa aming katawan, sa iyong salita, sa aming kaluluwa, Panginoon. Ang kalatian ng iyong kapahayagang ito, mga ngayon,
ang siyang sumakop sa kahinaan ng aming katawan. Nang sa ganun makita namin unti-unting napapasunod, Lord, ang katawang ito hanggang sa isang araw ay papalitan mo na maging ang katawang ito. Kung magkagayon, Lord, ay pipresenta mo kami hindi lang sa aming kaluluwa, hindi lang sa aming espiritu, maging sa aming katawan na isang sakdal, walang bahid, walang dungis na mga nilalang mo, Ama, sa harapan ng iyong kalalatian, in your presence and in your sight. Bless mo po ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, magmula ngayon, maging maingat sa aming patutuo. Hallelujah, para sa iyong kapurihan. In Jesus Christ's name. Amen. 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 God bless you. Amen. Magkamahin tayo tapos ng ating gawain. Amen. Sa lahat ng mga baguhan nating kapatiran, sana na-appreciate nyo yung message. Amen. Doon sa mga hindi pa tumatanggap, sana sa mga darating na gawain, ay makapagpasya din kayo katulad na ginawa ni Brother Ryan. Amen. Natanggapin ng Panginoon sa bautismo.